pag-alis daw po ng systems loss sa electric bill, iminungkahi daw po sa Senado. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagpasan ng gobyerno sa lifeline rate na napupunta sa subsidiya ng mga mahihirap na consumer. Ibabalita po yan, Mar Gabriel. Mar? Hindi lang sa social media, kundi direktang daing na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Kinuwestiyon ng mga senador ang biglaang pagtaas ng singil ng Meralco ngayong buwan ng Abril na nagdulot ng bill shock sa maraming consumer. Sa pagdinig ng Protect Committee, inusisa ni Senator Amy Marcos ang Meralco kung bakit umabot sa 75 centavos per kilowatt ang itinaas sa generation charge. Sabi ng senadora, karamihan naman daw sa generation plants ay mula sa coal, hydro at iba pang renewable energy, kaya hindi raw dapat ito apektado ng krisis sa langis. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yun ng fuels, and the fuels that are imported are dollar denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng Malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. Oy, grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na, tapos ay do-double up pa sa system loss, and parang nawiwili kayo sa kadadagdag. At sabi naman ng Energy Regulatory Commission o ng ERC, malaki rin ang epekto sa pagtaas ng bill sa kuryente, ang pagpapataw ng value-added tax sa generation cost at sa systems loss. Sinulatan na rin po namin yung BIR at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. System loss, oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Oo, kasi that's prospective eh. Hindi pa nangyayari yun, bakit tataksan na? Iminungkahi naman ni Senator Rodante Marcoleta na tuluyan ng alisin ang systems loss na sinisingil ng mga power distributor sa mga consumer. Dapat din daw na repasuhin ang ancillary charges at ang return of equity ng mga private distribution utilities. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Nasira yung metro. Non-technical po yun. Yung PhilPirates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. Nakabawa hindi? Hindi po ako kontra. Yan. Yung gusto ko yung walang kontra eh. Of course. Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya't patuloy ang ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. Iminungkahi rin ng mga senador na pasanin na lang ng gobyerno ang sinisingil na 1 centavo per kilowatt na lifeline rate sa mga consumer. Sa pagtaya ng ERC, umaabot lang ito sa 8 milyong piso kada buwan na napupunta sa mahihirap na benepisyaryo. Kita ko dito dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon, no, sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million naman talaga, that's 80 million a year. No? So kung titignan natin ang AIX program, that's 63 billion lifeline. Ito ay pag-uusapan nilang sa main committee. No? Samantala, muli ring kinastigo ni Senator Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Energy dahil sa kawalan pa rin ng paliwanag sa mega oil price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ilang araw pagputok ng gera sa Middle East. Sabi ng DOE, dahil daw ito sa umiiral na replacement cost, pero nire-review na raw nila kung tama ang naging basihan ng presyo. Nakontak na rin daw nila
ang posibleng supplier ng murang langis sa Singapore na ibinigay ni Senator Marcoleta. Ang feedback po sa akin ay, nung Monday po kami nagkaroon ng coordination, so magsaset po kami ng meeting. Nung Monday lang, May nakuha na daw pong contact number para mag-communicate. in-email po ninyo, hindi po umabot sa kanya. Alam niyo kung bakit hindi umabot? Yung email po ninyo kulang ng isang letra. Ito po, ako ibibigay ko ulit sa inyo kung saan kayo nagkamali. Talaga bang seryoso kayo na makipag-coordinate? Yung pong email, titingnan niyong mabuti yung kahit sino po ang may hawak ng email. Titingnan niyang mabuti doon nakasalalay kasi. Kumulang ka kahit period lang, o hindi ko na po kailangan emphasize to eh. Kung talaga pong kayo'y seryoso, nakikipag-coordinate, hindi sana nung Lunes, dapat last year. Tingnan po ninyo. Kaya ako naniniwala, wala namang krisis talaga. Sa totoo lang. Dahil hindi po nila dinispute itong mga independent data na binigay ko. Alam ko po, kinonfirma nila. Hindi sila kumikibo. Sinabi ko, they were making at least 3 billion pesos per day. Hindi sila kumibo. Bakit? Totoo siguro eh. Tingnan nyo po, paunti-unti bumababa. Rackets and feathers irony. This is irony focuses on the asymmetry of prices. The prices shoot like rockets when world prices go up. But they fall like feathers. Naniniwala po ako. Unti-unti po ibalik na sa 55 kagad? Kung hindi naman totoo itong crisis na ito. Mar Gabriel para sa 100% balita.